Maluwag ang kaanak ng missing sabongeros matapos ma-relieve sa pwesto ang isang opisyal ng PNP-CIDG na pilit umanong pinapasama sa mga kakasuhan ang self-proclaimed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kasabay nito, isusulong na rin daw ni AGA Party List Congressman Nicanor Briones ang total ban sa online gambling matapos siyang maaktuhan na nanonood ng sabong sa cellphone habang nasa sesyon. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Marian Enriquez. Ako, hindi mo ako makikita sa kahit sa sabungan. Yan ang iginiit ni AGA Party List Representative Nicanor Briones matapos siyang mahuling nanonood ng sabong sa cellphone habang nasa loob mismo ng kamera. Nangyari yan habang nagbobotohan sa plenaryo ang mga mambabatas para sa bagong House Speaker ng 20th Congress. Pero giit ni Briones, hindi siya tumatalpak. Nag-message sa akin yung pamangkin ko na gustong mag-invite ng traditional na sabong. Hindi naman ako interesado, hindi naman ako nagsasabong. At kung meron man tayong hindi nagandahan, humingi tayo ng pasensya. Sa issue naman ng nawawalang mga sabongero, nababahala ang ilan nilang kaanak matapos umanong makatanggap ng impormasyong kakasuhan ang self-proclaimed whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sa panayam sa Ted Filon DJ Chacha, ayon sa kaanak na si alias Boy, may tumawag sa kanyang taga-CIDG Laguna para umano sa affidavit sa isasampang kaso kay Patidongan, bagay na ikinagulat nila. Nung tinawagan po ako, ang sabi niya sa akin, isa raw po sa kakasuhan namin which is yung witness namin na si Dondon Patidongan. So, doon po, nag-react na po ako. Bakit niyo po kakasuhan yung witness namin? Siya nga po yung pinaka-witness namin. So, hindi niya naman na-explain doon na sinabi niya. Ang sabi niya lang sa akin, utos daw po niyang nakakataas. Naipaalam na nila sa Department of Justice ang usaping ito na relieve na rin sa pwesto ang hepe ng nadadawit na PNP-CIDG branch. Nagpasa na ng resolusyon ng Senado para buksan sa publiko ang mga pulong ng Bicameral Conference Committee. Kasunod ito ng pahayag ni House Speaker Martin Romualdez na buksan sa publiko ang BICAM deliberations sa budget para matiyak ang transparency. Ginawa ko din yon nung Finance Committee Chairman ako. Papanukala ko rin kay Senator Win ngayon na Finance Committee Chairman na gawin yun. Pero nagawa na rin dati yan na pinanukalang amendment na bawat isa ay ginawang open. Kaya nga mas gusto ko, di ba, lahat pinagdedebatihan sa plenaryo. Yun nga lang, nai-issue si Escudero matapos umanong maispatan sa CCTV na nagpunta umano sa opisina ni House Speaker Romualdez para siguraduhin ang bilyon-bilyong pisong budget insertions noong nakaraang taon. Giit ni Escudero, demolition job ito. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Malamang galing din sa kanila yan dahil ang paninira, na-trace naming paninira laban sa amin ay nanggagaling din sa Kamara. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. So, bawal na rin magpunta at gawin ang trabaho bilang BICAM member. Bawal bilang Senate President tingnan kung ayos yung staff na gumagawa ng BICAM. May insinuation agad na mali. Naniniwala si Senator Win Gatchalian kay Escudero. Ang isusulong naman daw ni Gatchalian bilang Senate Finance Committee Chair, siguraduhin nasa website ang lahat ng detalye sa budget para masusuri rin ito ng publiko. Right now, if you look at the documents connected to the website, you can only see the net if you go to the DBM website and download it, and you see the GAA once it's done. But anything in between or anything beyond or before the NEP is not uploaded to the website. So you don't have any way of tracking the movement of the budget. I will make sure, at least on the Senate side, that the documents pertaining to the budget will be uploaded to the website. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.